Kadiskarte chicks, akala mo date lang yan, pero sa kanya, final exam na pala. Mga kadiskarte chicks, aminin nyo, akala nyo ba ang unang date ay kainan lang at kwentuhan? Yung tipong kakain kayo, tatawa, tapos uuwi na. Tapos, bahala na kung may part 2. Well, mali kayo dyan. Para sa maraming babae, ang first date ay parang final exam na hindi mo alam na naka-enroll ka pala. Oo, diskarte chicks, habang iniisip mong chill lang ang lahat. Siya, tahimik na inoobserbahan ng bawat galaw mo. Mula sa pag-upo mo, kung paano ka mag-order hanggang sa pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi niya sasabihin ng direkta pero may ginagawa siyang tinatawag na subconscious screening. Ibig sabihin, chinecheck niya kung ikaw ba ay isang lalaking worth it i-continue. O isa ka lang sa mga lalaking pampalipas oras. Kaya kung napapansin mo, minsan okay na okay ang date nyo pero biglang hindi na siya nag-reply kinabukasan. Hindi kanya ginos. Basta-basta, posible bumagsak ka lang sa exam na hindi mo alam na tinake mo. Sa video na to, ibubunyag natin ang 7 hidden tests na ginagawa ng mga babae sa first date. At hindi lang yan, tuturuan din kita kung paano mo ito maipapasa nang hindi ka nag-a-acting. Kung gusto mong masundan ng date mo ng pangalawa at hindi ka na mag-ghost ulit, panoorin mo to hanggang dulo. At syempre bago tayo magsimula, alam niyo na ang diskarte. I-like mo ang video na to, mag-subscribe kung gusto mong laging panalo ang galawan. Tara, simulan na natin. So test number 1, the service staff test. Ito ang pinaka-basic. Pero dito, maraming lalaki ang bumabagsak. Hindi tinitignan ng babae kung gaano ka ka-sweet sa kanya. Ang tinitignan niya kung paano ka makitungo sa mga taong wala kang mapapala. Halimbawa, waiter, guard, cashier. Kung maayos ka sa kanya pero masungit ka sa waiter, automatic red flag ka na. Sa isip niya, kung ganito siya sa iba, baka ganito rin siya sa akin kapag tumagal. Kadiskarte chicks, tandaan mo to. Ang tunay na respeto hindi pinipili. Kung gusto mong pumasa sa test na to, hindi mo kailangan magpaka-plastic. Simple lang. Maging disente kang tao, magpasalamat ka, mag-smile ka. Huwag ka mag-attitude. Diyan pa lang, plus points ka na agad. So test number 2, the listening versus waiting to speak test. Ito naman, subtle pero deadly. Habang nagkukwento siya, ano ang ginagawa mo? Nakikinig ka ba talaga? O naghihintay ka lang na matapos siya para ikaw naman ang magyabang? Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kailangan nilang i-impress ang babae sa pamamagitan ng achievements. Ganito ako, ganyan ako, may ganito ako. Pero ang hindi nila alam, mas attracted ang babae sa lalaking marunong makinig. Kapag nagtanong siya, sagutin mo. Pero kapag siya ang nagkwento, bigyan mo siya ng space. Mag-follow-up questions ka. Talaga, anong nangyari pagkatapos? So bakit mo nagustuhan yun? Doon niya mararamdaman na interesado ka sa kanya. Hindi lang sa sarili mo. At tandaan mo, kung puro ako ang laman ng usapan, magiging goodbye din ang ending niyan. Sa test number 3, the bill test. Ito na, isa sa pinaka-awkward na moment sa date. Dumating ang bill. Anong gagawin mo? Maraming lalaki ang naguguluhan dito. Pero ito ang totoo. Hindi lahat ng babae gusto libre sila. Pero tinitignan nila ang intent mo. Kung ikaw yung tipo na parang nag-aabang kung sino ang kikilos, minus points ka. Pero kung ikaw yung kusang kukuha ng deal at magsasabing, ako na dito. Kadiskarte chicks, ibang level ang dating noon. Hindi ibig sabihin na kailangan mo siyang gastusan palagi. Ang pinapakita mo lang, marunong kang mag-take charge. At kung mag-offer siyang mag-split, pwede mong tanggapin. Pero yung initial move mo,
Yun ang tinitingnan niya. So, test 4, the phone etiquette test. Simple lang to, pero maraming nadadali. Ilang beses mong chine-check ang phone mo habang kasama siya. Isipin mo, nagkukwento siya, tapos ikaw scroll ka ng scroll? Anong message ang pinapadala mo? Hindi ka importante. Ganon kasimple. Kung gusto mong pumasa sa test na to, ilayo mo muna ang phone mo. Ilagay mo sa bulsa o itihaya mo sa mesa, pero huwag mong galawin. Ipakita mo na present ka. Sa panahon ngayon na lahat distracted, ang lalaging may focus, rare na. At tandaan mo, ang pagiging present sobrang attractive. So test number 5, the late or early test. Ito, disiplina ang usapan. Kung may usapan kayo ng 6 p.m., ano oras ka darating? 6:30, 7. Tapos ang excuse mo, traffic. At diskarte chicks, hindi ka special, lahat dumadaan sa traffic. Kung gusto mo talagang pumasa, dumating ka ng 5 to 10 minutes early. Hindi para magmukhang desperado, kundi para ipakita na pinapahalagan mo ang oras niya. Ang pagiging on time, maliit na bagay lang yan, pero para sa babae malaking indicator yan ng karakter mo. Test 6, the opinion test. Ito medyo tricky. Minsan magtatanong siya ng opinion mo. Pwedeng tungkol sa relasyon, sa trabaho, o kahit simpleng bagay. Ngayon, ang tanong, sasang-ayon ka lang ba para safe o magsasabi ka ng totoo mong paninindigan? Maraming lalaki ang nagiging yes man kasi takot silang hindi magustuhan. Pero ito ang sekreto, mas attractive ang lalaking may sariling paninindigan. Hindi ibig sabihin na makikipag-away ka. Ang ibig sabihin lang, marunong kang tumayo sa sarili mong opinyon. Kapag nakita niyang hindi ka basta-basta natitinag, mas nire-respeto ka niya. So test number 7, the end of the night move. Ito na ang huling test. Pagkatapos ng date, paano ka magpapaalam? Ikaw ba yung tipo na agad nag-e-expect ng kiss? O ikaw yung lalaki na iniisip mo na ang safety niya? Ka-diskarte chicks, tandaan mo to. Ang tunay na lalaking may value, hindi nagmamadali. Kung hinatid mo siya o sinigurado mong nakauwi siya ng maayos, malaking bagay yon. Doon niya makikita na hindi lang katawan niya ang habol mo, kundi respeto at care. At minsan yung simpleng message mo ko pag nakauwi ka na ha, mas malakas pa kaysa sa kahit anong sweet lie. So bakit may mga test na ganito? Ngayon, baka iniisip mo, bakit kailangan pa ng ganito? Parang exam naman. Ganito yan, ka-diskarte chicks. Sa psychology, ang mga babae ay naturally mas selective. Bakit? Kasi mas mataas ang risk sa side nila, emotionally, physically, at kahit sa future. Kaya ang ginagawa nila, nag-filters sila. Hindi para pahirapan ka, kundi para protektahan ang sarili nila. Kaya kapag naiintindihan mo to, hindi ka maiinis sa test. Sa halip, gagamitin mo to para ipakita kung sino ka talaga. Ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Paano ka papasa sa lahat ng test na to? Simple lang ang sagot, maging totoo ka. Huwag kang magpanggap na gentleman kung hindi ka naman talaga. Kasi kahit pumasa ka sa first date, lalabas at lalabas din ang tunay mong ugali sa susunod. Ang goal mo, hindi lang makakuha ng second date, kundi maging lalaking nire-respeto at hinahabol. Kaya ikaw, ka-diskarte chicks, ano ang pinaka-weird o pinakamahirap na test na naranasan mo sa isang date? I-comment mo yan sa baba at pag-usapan natin. At kung may tropa kang laging olat sa date, i-share mo to sa kanya
baka eto na ang sagot sa problema niya. At kung gusto mo pang mas lumalim ang kaalaman mo sa psychology ng babae, panoorin mo yung next video ko. So, ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Alicia Carbon ng Bulacan, Sendong Martin ng Carmona, Cavite, Alexander Magad ng Kaanibangbang, Cabanatuan City, Ronnie Lopez ng Quezon Province, Erman Gossi watching from Zamboanga City, Jan Camberihan watching from Misamis Occidental, Joseph Maghanoy from Saudi Arabia, Giancarlo Rodgales from Saudi Arabia, Alfredo Castro ng Aurora, Zamboanga del Sur, Joselito Salvanera ng Mataas na Kahoy, Batangas, Rogelio Avellon ng Pagadian City, Jun Cabrera ng Bulacan at kay Danny Arcipe watching from Brazil. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko na topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.